Hello everyone, ang topic natin ngayon is about conductance versus yung ating resistance. Okay, so anong pagkakaiba ng dalawa? Conductance versus resistance. Okay, so ang conductance reciprocal yan ng resistance. Okay? Reciprocal ng resistance. Kung R ka, one over G ka. Kung G ka, 1 over R. Okay, reciprocal. Kapag ni-reciprocal mo yung R, magiging 1 over R na siya. Which is, ito na yung conductance mo. Okay? So, kung ang unit ng resistance is ohm, ang unit naman ng conductance ay Siemens. Okay, so tinatawag siya dating mho. Mho. Okay, so papansin nyo, naka-reciprocal din nandito. Okay, so yan. Okay, so resistance, ang unit niyan is ohm. Kapag conductance, ang unit niyan is Siemens. Okay, so sa R, ang ginagamit natin is R. Sa conductance, ang ginagamit natin is G. Okay, so tatandaan nyo, napaka-importante yan. Okay, so R is for the resistance, G is for the conductance. Okay, so conductance is the reciprocal of the resistance. Okay, ang unit nito again is Siemens. So, name after and Werner von Siemens. Okay, sa kanyang pinangalan yan, conductance, no? Siemens. Okay, so check natin spelling ko, tama ba? E-R-N-S-T Werner von Siemens. Tanggal natin yung S. Okay, so for example, meron kang resistance na, example tayo, meron kang resistance R na 5 ohms. O sabihin natin 2 lang, no? 2 ohms. So, ano ang conductance niyan? So, i-reciprocal natin. G is equal to formula 1 over R kasi reciprocal ng resistance. Okay? So, 1 over 2 ohms. So, magiging siyang 1/2 or 0.5 Siemens. Siemens of conductance. Okay, so G mo is equal to 0.5 Siemens or mono. Mo siya tinatawag dati, pero tinatawag na siya ngayon as Siemens. No?
0.5 Siemens. Okay, S. Okay? So, another example. R mo is, sabihin natin, 5 ohms na, ano? So, ano yung conductance niyan? G, reciprocal ng R. 1 mo, and then R mo is 5 ohms. So, ibig sabihin, ang iyong sagot is 0.2 Siemens. Okay, so ganun lang kadali pagkakaiba ng conductance versus yung resistance. Okay? So, itong conductance, usually ginagamit to sa mga particular sa parallel, no? Tapos yung resistance naman, commonly ginagamit yan sa series. Kasi bakit? Kasi ang formula ng ating conductance is, kung matatandaan nyo, kapag total resistance 1 over RT is equal to 1. Kunwari, dalawang resistor lang, no? Kunwari, yung circuit mo is ganito lang. Yan. So, ito yung R1 mo. Ito yung R2 mo. So, yung resistance mo niyan is R1 over R, 1 over RT is equals to 1 over R1 plus 1 over R2. Which is, kung papansinin nyo, naka-reciprocal yan. So, conductance, pwede mo sabihin na 1 over RT is equals to GT over G1 plus G2. Okay, in Siemens ang sagot mo ngayon. Okay? So, ibig sabihin, mas mabilis mo siyang masosolve, no? Kung maraming ganyan, no? Maraming ganyan na resistor. Hindi mo na, mas maganda kung ito na yung gagamitin mo. Hindi mo na kailangan to. Kung conductance gagamitin mo, no? So, halimbawa, dito, kunwari, ang R1 mo dito, let's say, ang R1 mo is 1 ohm. R2 mo is 2 ohms. 1 ohm na rin para mabilis tayo. Okay? So, meron tayong special special formula kapag yung the total resistance. Special formula kapag dalawa lang, no? R1 times R2, R1 plus R2. Okay, pero yung isang gamitin natin, since pare-pareho lang naman yan na 1 ohm, ganito ang gamitin natin. R over N. Ang R mo is 1 ohm. Ilang 1 ohm yan? Dalawa. So, 1/2 ohms. Okay, yan yung total resistance mo. Now, gamitin natin yung conductance. So, paano? Yung 1 over RT natin, again, is GT. Yung 1 over R1 natin. So, 1 over R1 natin is, yung R1 natin is 1 ohm. Plus yung 2 ohm natin is, tawag dito, one ohm din, no? So, eto naka 1 over R yan. So, 1 over 1 is simply 1, no? 1 ohm plus 1 ohm. Okay? So, ang GT mo ngayon is 2 ohms. Yung conductance mo, no? Ngayon, iti-take reciprocal natin yan. So, reciprocal mo ng 2 ohms is 1/2. So, eto na ngayon yung RT mo. Naintindihan? So, mas mabilis siya, no?
Pero mas mabilis to, syempre, kasi dalawa lang yung resistor natin. Pero halimbawa, paano kung ganito. Bigyan ko na example. Gawa tayo ng circuit. Sabihin natin 1 ohm pa rin. Papakita lang natin na gagamitin natin si conductance, no? So, yung GT natin is equivalent to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 plus 1 over R4. Okay? So, ang gagawin natin, i-add lang natin 1 over 1 plus 1 over 2 plus 1 over R1 pa rin, no? 1 plus 1 over R1 ohm. Ito, naka-ohm lahat yan. So, ang sagot mo dyan is 1 plus 1 plus 1 plus 1. So, ang GT mo is equivalent to 4, no? 4 Siemens. Now, kapag tinake reciprocal natin yung 4, magiging siyang 1/4. So, ito na ngayon yung lalabas mo na. Pinaka-R, no? Pinaka-total resistance mo. Okay, kasi nga, ang formula natin ng G is equal to 1 over R. Now, kung ang kukunin natin is R, 1 over G. Ngayon, ang nakuha natin dito, ang G is 4 Siemens. So, 1 over 4 Siemens. So, 1 over 4 Siemens is equivalent to 1/4 ohms. Now, kung ibabalik natin sa G is equal to 1 over R. Yung R natin is 1/4. So, 1 over 1/4 ohms siya. So, take the reciprocal, 1 times 4 over 1. Ito na yung ohms natin. So, magiging na siyang 4 Siemens na siya. Okay, so mabilis, no? Mabilis kung kapag parallel, ang gagamitin mo is conductance. Tapos, i-reciprocal mo para mapalabas mo yun yung total resistance. Which is true, no? Kasi kung ito irerekta natin, total resistance, ilan yung R over N, no? Pare-pareho naman eh. Yung R natin is 1 ohm. Ilan yung nakalagay sa kanyang, ilan yung 1 ohm na nakaparallel? 4, so 4. Okay, so RT natin is 1/4 ohms. Okay, so tama naman. 1/4 ohms. Ito. Tapos, ito. Okay, so ibig sabihin kung, for example, hindi naman siya pare-pareho, let's say, 3. About 2 ohms, 3 ohms, 4 ohms. Okay? So, compute natin yung GT na 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. So, magiging siyang 1 over R1 is 1/2 ohms plus 3 ohms plus 1 over 4 ohms. Okay? So, magiging siyang ito ay 0.5 to Siemens yan plus 1/3 is equivalent to 0.33 Siemens, no? Plus 1/4 is 0.25 Siemens. Okay, so gagawin lang natin, i-add lang natin yan.
GT mo, 0.5 plus 0.33 plus 0.20. So, ang sagot mo is 1.08 Siemens, no? Okay, so, find the total resistance, 1 over GT. So, yung nakuha natin is 1.08. So, ang total resistance mo niyan is equivalent to 0.925 ohms. Or, ang total resistance natin is 0.93 ohms. Okay? So, pwede nating itry naman yan using the formula na talaga ng total resistance. Ngayon, ang kukunin muna natin is yung parallel nito. Okay, so 3 times 4, direkta ko na plus 3 plus 4. So, ang sagot sa inyo niyan is R34 lang muna nito. R34. Okay? So, sagot is 12 over 7 ohms. Okay, now, ang magiging kasunod niyan is si 2 ohms nakaparallel dito. Okay, so parallel ulit siya. So lumalabas na yung total resistance natin is 2 times 12 over 7 ohms over 2 plus 12 over 7 ohms. So dapat ang total resistance na bigay sa atin dyan is 0.93. Okay, so i-solve natin. So kapag nirekta natin sa calculator, yung bibigay sa inyo sagot is 0.92307 or total resistance mo is 0.92. Okay, so halos dikit sila, no? 0.93 at 0.92. Dito kasi is meron tayong ginamit na 0.33. Okay, so kapag ito, ang gagamitin natin dyan is kailangan lumabas ito, no? Pag gagamitin natin dito is 1/3 niyan kasi is equivalent sa ano yan eh. Okay. So, ito 0.5 plus 1/3 plus 0.25. Ang ibibigay sa yung sagot niyan is 13 over 12. Ito yung Siemens mo. Okay. So, ito yung G mo. So, kapag ni-reciprocal mo yan, 1 over R, ang R mo ngayon, R pala. 1 over G, ang G mo is 13 over 12 Siemens. So, kapag ni-reciprocal mo yan, 1 times, kasi 1 divided by 13 over 12. So, magiging siyang 1 times 12 over 13. Which is equivalent na ngayon sa 0.92. Okay, so pwede nyo i-type sa calculator yan. Okay, so magiging siyang 12 over 30 na lang, no? So, which is equivalent to 0.92. Okay. So, pwede nyo i-try para mas malaman ninyo based on your own computation, no? So, mas madali, hindi ka na magaganito. Tapos, ipaparallel mo ulit. Ang gagawin mo lang is reciprocal mo. Ito, i-add mo yan. Then, kung ano yung makukuha mong total niyan, i-reciprocal mo, yun na yung magiging total resistance mo. Okay? So, yun lang naman ang kahalagahan ng conductance, no? Pagdating dito sa circuit natin. Okay? So, yun. So, yun lang ang pinaka-topic natin ngayon, no? Conductance versus resistance. Kung meron kayong mga gustong itanong o meron kayong hindi naintindihan, pwede kayong mag-comment sa ating pinaka-comment section. And of course, kung meron akong na-miss na part, pwede nyo i-comment pa rin para ma-check natin and matama natin kung ano yung dapat na itama. Okay?